Nagsimula ang storya kay Judy, isang matandang babae, na umakyat sa isang stool para abutin ang laruan sa mataas na shelf pero hindi niya ito maabot kaya siya ay nahimatay at nahulog. At pagkatapos ay dinala siya sa hospital kung saan sinabi ng anak niyang si Megan sa kapatid niyang si Noah na posibleng hindi na muling makapagsalita ang kanilang ina dahil na-stroke ito at halos imposible na itong pauwiin. Kaya magkasama silang nagpunta sa tabi ng kama ni Judy at paglabas ng hospital ay tinanong ni Megan si Noah kung kailan siya babalik pero sinabi ni Noah na wala siyang biniling return ticket dahil dati siyang nakatira sa ibang lugar kasama ang kanilang ama habang si Megan naman ay nanatili sa bayang iyon kasama ang kanilang ina. At habang nasa labas sila ay napansin nila ang isang lalaking naglalakad sa kalsada na si Doug Messer. Pagkatapos ay dumating ang magkapatid sa kanilang childhood home kung saan ilang araw mananatili si Noah at habang iniinspeksyon nila ang bahay ay nakita nilang sira na ang mga gamit, may tumutulong mga tubo, at nang buksan ni Megan ang isang pader na tinapalan ay biglang may nahulog na bangkay na agad nilang nakilala bilang si Mrs. Messer. Mag-subscribe at mag-like ka kung gusto mo pa ng ganitong movies. Ang kanilang kapitbahay na nawala noong 1997, at bumalik sa alaala ni Noah na noong 1997 ay iniwan sila ng kanilang mga magulang sa kanilang lola ng isang linggo at pagkatapos noon ay hindi na umalis ng bahay ang kanilang mga magulang dahil natatakot na may makadiskubre sa bangkay. Habang naaalala rin ni Noah na madalas siyang maglaro ng PlayStation sa basement kung saan itinago ang bangkay kaya sinabi niyang mga mamamatay tao ang kanilang mga magulang. Gusto ni Megan na ipaalam ito sa polis pero tumanggi si Noah dahil lumipas na ang 30 years. Patay na ang kanilang ama, naka-move on na ang lahat. At ang mga anak ni Mrs. Messer ay nasa malalayong lugar na habang si Doug Messer na lang ang palaging gumagala sa kalsada. Kinuha ni Noah ang phone ni Megan para hindi ito makatawag sa polis at dito nalaman na desperado si Noah sa pera dahil bagsak ang kanyang business. Maxed out ang kanyang credit cards, at ang pakay niya talaga ay ang inheritance mula sa pagkamatay ng kanilang ina. Bagay na ikinagulat ni Megan dahil sinabi ni Noah na may bahay at pamilya si Megan habang siya ay wala. At kapag nakialam ang polis ay kakasuhan sila ng mga anak ni Mrs. Messer at mawawala ang bahay pati masisira ang pangalan ng kanilang ama at reputasyon ng pamilya. Kaya pinauwi ni Noah si Megan at noong gabing iyon ay napansin ng asawa ni Noah na si Diego na tensyonado siya at inisip na dahil ito sa kanyang ina. Habang si Megan naman ay nakita ang pagbaba ng blood sugar ng kanyang batang anak at binigyan ito ng inumin. Samantalang si Noah ay naglibot sa bahay na may hawak na baseball bat na parang may pumasok at dito niya natagpuan ang baril ng kanilang ama. Kinabukasan ay tinanong ni Megan si Noah kung ano ang gagawin nila sa bangkay at gumawa si Noah ng plano na sa alas 3 in the morning ay babalutin nila ang bangkay, ilalagay sa kotse ni Megan, at magmamaneho sila ng malayo para ilibing ito, ngunit sa halip ay dinala nila ang bangkay sa kagubatan at itinapon ito sa isang lawa. Kinabukasan, habang hinahatid ni Megan ang kanyang mga anak sa school ay narinig niya sa car radio na may mga estudyanteng nagtetest ng tubig sa parehong lawa ang nakadiskubre ng isang bangkay at iniimbestigahan na ito ng polis kaya dali-dali siyang pumunta sa hospital at nakita si Noah na pilit siyang pinapakalma at sinabing baka hindi pa alam ng polis kung kanino ang bangkay. Pero bago pa sila makapag-usap ay dumating na si Lieutenant Zell sa kwarto ni Judy at kahit magulo ang pagsasalita ni Judy ay sinabi ng opisyal kina Megan at Noah na natagpuan na ang bangkay ni Mrs. Messer at dahil malapit noon ang kanilang mga magulang ay kailangan silang kausapin. Kaya sinabi ni Noah na noong bata pa sila ay may naririnig silang balita na si Mr. Messer daw ang pumatay sa asawa nito. Iniwan ng lieutenant ang kanyang card at umalis. Pagkatapos ay kinausap ni na Megan at Noah ang kanilang ina at sinabing alam na nila ang lahat at sila na ang bahala at hindi na niya kailangang magsabi pa kanino man at hindi na mahalaga ang ginawa nila ng kanilang ama. Pero pagbalik nila sa bahay ni Judy ay nadatnan nila ang nurse na si Grace na sanay sa mga stroke patient at marunong umintindi kahit hindi malinaw magsalita. At nalaman nila na umamin na si Judy kay Grace na siya ang pumatay kay Mrs. Messer. Itinanggi ito ni Noah pero sinabi ni Grace na 5 months na siyang araw-araw pumupunta sa bahay. Napansin niya ang mga tugs at kakaibang bagay pero hindi siya pinayagan ni Judy na tumawag ng kahit sino. At ngayong alam na niyang nahanap na nina Megan at Noah ang bangkay ay humingi siya ng $10,000 kapalit ng pananahimik. Minura siya ni Noah pero sinagot siya ni Grace na totoo namang pumatay ang kanilang ina. Itinapon nila ang bangkay, at ngayon siya pa ang masama. Kaya napilitan si Noah na pumayag na bayaran siya at nag-set sila ng lugar ng pagkikita. Sinubukan nilang mag-ipon ng pera pero walang maibigay si Noah at si Megan lang ang gumawa ng paraan.
Habang sinasabi ni Noah na huwag siyang maging tanga dahil hindi titigil si Grace sa isang beses lang at kailangan daw nila itong takutin kaya iminungkahi niyang isama si BOD na pinakakakatakutang taong kilala nila. Tumutol si Megan at sinabing pwede pa silang tumawag sa polis pero pinressure siya ni Noah sa pagsasabing kapag nalaman ng lahat ay pati school ng mga anak niya ay madadamay. Mapipilitan silang lumipat, at baka hindi na makahanap ng trabaho ang asawa niya na may parehong medical benefits para sa kanilang anak kaya sa takot ay pumayag si Megan. At kinabukasan ay kinausap ni Noah si BOD at sinabi nitong nagsisinungaling lang si Grace, nagnanakaw daw ito sa kanyang ina at baka gumawa lang ng kwento para ituro si Judy bilang suspect, at dahil marupok na ang kalagayan ng kanyang ina na tiyahin ni BOD ay baka mamatay ito kapag na-stress kaya kailangan lang daw nila itong bayaran para matapos ang lahat. Sinabi ni Noah kay BOD na takutin lang si Grace at dahil dati ay napakalapit ng pamilya ni BOD at pamilya ni Noah ay pumayag ito. At nang dumating na ang oras ay sinabi ni BOD na siya na lang ang haharap para mas maayos nilang matakot si Grace. Pero pagdating pa lang niya ay alam na agad ni Grace ang nangyayari at hindi man lang siya natakot. Hanggang sa mapansin ni BOD na suot ni Grace ang relo ni Judy kaya bigla siyang nagalit at nagbanta na kapag may nangyaring masama sa tiyahin niyang si Judy ay babalik siya at personal na puputulan ang lalamunan ni Grace. Kaya umalis si BOD nang hindi nagbibigay ng pera, at nakita ni Megan at Noah na umalis si Grace na galit kaya posible siyang dumiretso sa pulis. Pinaalala ni Noah kay BOD na dapat ay ibinigay niya ang pera pero sagot ni BOD ay hindi naman titigil si Grace kahit bayaran siya. Kaya doon na nagpanik si Megan habang kasabay nito ay nalaman ng lieutenant na kamakailan lang itinapon sa tubig ang bangkay na ibig sabihin ay may taong naglagay nito roon hindi pa katagalan. Nagsimulang maghalo sa isip ni Noah ang totoo at gawa-gawa lang. At biglang may malakas na kumatok sa pinto na si Grace pala na nag-text si Noah kay Megan na hindi ito nag-iisa dahil may dala siyang malaking lalaki. Tinanong ni Grace kung nasaan si Megan at sinabi ni Noah na darating ito after 20 minutes. Saka naglabas si Grace ng hourglass at sinabing kapag naubos ang buhangin ay tatawag siya sa polis. Kinuha niya ang phone ni Noah at pinilit nitong pabilisin si Megan kung ayaw nilang dumating ang polis. Kaya nagmamadaling umalis si Megan at nagmaneho ng sobrang bilis pero nang maubos ang buhangin ay tumawag na si Grace sa polis at pagdating ni Megan ay kasabay ding dumating ang polis na nagtatanong kung may ni-report ba silang kaina-hinala. Sinabi ni Noah na siya ang tumawag at ipinaliwanag na may narinig lang silang ingay pero false alarm lang pala kaya okay na ang lahat. Pero sinabi ng officer na dahil nandito na siya ay titingin na rin siya sa paligid at nang papunta na ito sa basement ay pinigilan siya ni Megan at sinabing may mga rakon doon at bakang inangat-ngat ang mga wires kaya nag-ingay. Tinanggap ito ng officer at umalis. Pagkatapos ay humingi si Grace ng $25,000 kinabukasan at mariin niyang sinabi na hindi dapat kasama si BOD. Saka sinuntok ng malaking lalaking kasama niya si Noah bago umalis. At dito nalaman ng totoo na hindi naman pala gangster ang lalaking iyon kundi isang hairdresser lang na si Sean na nasusuka pa sa konsensya dahil sa ginawa niya at nagreklamo kung bakit siya nadamay gayong pareho na raw napalitan ang kanyang mga tuhod. Pero pinaalalahanan siya ni Grace na may bayad iyon at magagamit niya para sa college fund ng kanyang anak, at ang totoong plano ni Grace ay kunin ang pera ni Megan at Noah at isumbong pa rin sila sa polis. Kaya kinabukasan ay napilitan si Megan na kumuha ng pera mula sa college fund ng kanyang mga anak, sa fixed deposits, at kahit saan pa siya makakuha. Dumating sina Megan at Noah sa tulay na pinili ni Grace pero $22,000 lang ang nagawa nilang dalhin at nangako si Megan na babayaran na lang ang kulang sa susunod pero agad itong tinanggihan ni Grace at sinabing pag-isipan niya raw kung ano ang mararamdaman niya kapag sinadya niyang malate ang pagpapakain sa kanyang ina o hindi ito bigyan ng tamang oras ng pagkain. Kaya tuluyan niyang tinanggihan ng pera hanggang sa tuluyang mapuno si Megan at sinabi niyang bahala na si Grace na tumawag sa polis dahil ginagawa lang naman niya ang lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Pero inakusahan siya ni Grace na sarili lang daw niya ang iniisip kaya patuloy niya itong ininsulto hanggang sa bigla siyang inatake ni Megan. Hinawakan ni Sean si Megan pero nasipa siya nito sa tuhod kaya bumagsak siya sa mga bricks at hindi na ito makakaligtas. Sumigaw si Grace na kailangan nilang dalhin si Sean sa hospital pero biglang pinutok ni Noah ang baril at binaril si Sean. Tumakbo si Grace sa takot pero hinabol siya ni Noah at binaril din. At doon na tuluyang tumawid sa linya sina Megan at Noah dahil sila na mismo ay naging mga mamamatay tao. Pag-uwi nila ay inutusan ni Megan si Noah na paulit-ulit maghugas ng kamay para mawala ang gunpowder residue pero hawak lang ni Noah ang kanyang tiyan kung saan siya tinamaan ni Sean at paulit-ulit niyang sinasabi na nakapatay siya ng tao. Pilit siyang pinatatatag ni Megan at sinabing kailangan nilang pagtakpan ang lahat at hindi pwedeng magkamali.
Pero habang bumababa si Noah mula sa kotse ay biglang lumitaw si Doug Messer at binati si Megan na matagal na raw silang hindi nagkikita at ikinatuwa niyang makita itong muli. Pero napansin ni Doug ang dugo sa buhok ni Megan, at hindi nagtagal ay natagpuan ng polis ang mga bangkay ni Grace at Sean at nalaman na mag-asawa pala sila noon. Kaya tinawagan ni Lieutenant Zell sina Megan at Noah para sa questioning at bago sila umalis ay pinaalalahanan ni Megan si Noah na kumilos lang ng normal at sabihing hindi niya gaanong kilala si Grace at hindi pa niya nakilala si Sean. At nang kaharap na nila ang lieutenant ay si Megan ang halos nagsalita habang tinititigan ng opisyal si Noah at tinanong kung ayos lang ba siya. Mabilis namang tumango si Noah at sinabing nagtataka lang siya kung bakit sila nandoon at kung interrogation ba iyon. Pero sinabi ng lieutenant na hindi sila suspects bagamat nakakapagtaka raw na simula nang bumalik sila sa bayan ay 3 bangkay na ang natagpuan at lahat ay konektado sa kanila. At nang gabing iyon ay dapat sana ay magdi-dinner si Noah sa bahay ni Megan pero isinama niya si BOD na nakipagkwentuhan sa mga anak ni Megan at sinabing lumaki siyang kasama ang kanilang ina. Hanggang sa bigla niyang banggitin kina Noah at Megan na may narinig daw siya tungkol sa nurse ng kanilang ina. Agad namang sinabi ni Megan na hindi naman sila ganoon kalapit pero sinabat ni BOD at sinabing madalas naman nilang kausapin si Grace tungkol sa kanilang ina. Mariing itinanggi iyon ni Megan hanggang sa humarap si BOD sa mga bata na may ngiti at sinabing may alam siyang sikreto tungkol sa kanilang ina at kay Uncle Noah. Nanigas sa takot sina Megan at Noah dahil akala nila ay may ibubunyag na si BOD. Pero ngumiti lang ito at sinabing paborito raw noon ng kanilang ina at ni Uncle Noah ang ice cream na may rainbow sprinkles. At kahit mukhang nakakatakot si BOD ay hindi naman pala siya ganoon kasama dahil inimbitahan pa niya silang lahat sa bahay niya at nangakong mag-iihaw ng kebabs. At kalaunan ay tahimik na tinanong ni Diego si Megan kung bakit ganoon ang ugali ni BOD kaya ipinaliwanag ni Megan na wala raw itong maayos na kinalakihan at hindi naging mabuti ang kanyang mga magulang. Pero nang tanungin siya ni Diego kung bakit siya mismo ay mukhang hindi masaya ay mabilis niya itong binaliwala at sinabing ayos lang siya. Kinabukasan ay sinabi ni Noah kay Megan na pakiramdam niya ay alam ni BOD ang lahat base sa paraan ng pananalita nito at kumbinsido siyang alam ni BOD ang katotohanan at hindi ito stable. Sinubukan ni Megan na pilitin siyang mag-move on at sinabing sina Grace at Sean ay hindi naman talaga sila titigilan at kung hindi sila tinapos ay hindi magiging ligtas ang kanilang pamilya. Pero hindi pa rin makatulog si Noah kaya nagpunta siya sa hardware store para bumili ng gamit pampagawa ng pader at nang sarado ito ay naghintay siya hanggang umaga. At pag-uwi niya ay nakita niyang kumakaway sa kanya si Doug Messer mula sa labas. Matapos nito ay pumunta sina Megan at Noah sa bahay ni BOD na sila lang dalawa gamit ang dahilan na busy si Diego at ang mga bata. At pagpasok nila ay medyo awkward si BOD dahil magulo ang bahay niya bago niya dinala si Noah sa isang special room na puno ng mga espada at hinikayat siyang pumili ng isa para mag-sword fight. Parang mga bata ay nagsimulang maglaro sina Noah at BOD pero sa paningin ng iba ay parang totoong seryoso at delikado. At nang pabagsakin ni BOD si Noah at itaas ang espada na parang papatayin na siya ay hindi ito naintindihan ni na Megan at Noah na laro lang pala iyon kaya nagpanik si Megan at tinutukan si BOD ng baril. Nagtangkang tumakas si BOD habang kumuha naman ng kutsilyo si Noah at hinanap siya sa loob ng bahay. Lumabas si BOD na may hawak na crossbow at halatang nasaktan dahil akala niya ay sasaktan talaga siya ni Noah. At biglang binaril siya ni Megan mula sa likod, kahit sugatan ay buhay pa si BOD nang lapitan siya ni Noah at saksakin siya hanggang sa tuluyan itong bumagsak. At nang yuko si Noah para tingnan kung patay na ay bigla pa siyang sinaksak ni BOD sa kamay kaya muling nagpaputok si Megan at tuluyan siyang pinatay. Pagkatapos ay binalutan ni Megan ang sugat ni Noah at magkasama nilang itinapon ang bangkay ni BOD sa lawa. At matapos iyon ay pumunta si Megan sa hospital at bumulong sa kanyang ina na alam pala nito ang lahat at pinatay niya si Mrs. Messer dahil nahuli niya itong may relasyon sa kanilang ama at tinanong kung paano niya ito ginawa at kung frying pan ba ang ginamit, pero tumingin lang si Judy sa kanya at sinabing ang tanging dapat lang ay sabihin ang totoo, at sa mismong sandaling iyon ay dumating si Lieutenant Zell para kausapin si Judy. Tinanong ni Lieutenant Zell si Megan tungkol kay Noah dahil may narinig daw siyang naaksidente ito kaya kalmado namang sinabi ni Megan na nasugatan lang si Noah habang hinihiwa ang avocado at aksidenteng tumagos ang paring knife sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabi ng lieutenant na may nahanap silang Rolex sa loob ng kotse ni Grace na may nakaukit na initials ng mga magulang nila at tinanong kung pwede bang kausapin si Judy tungkol dito pero sumenya si Judy na maghintay muna at sinabing kailangan muna niyang makausap ang kanyang anak. Kaya humarap ang lieutenant kay Megan at tinanong kung ano ang sinabi niya at sagot ni Megan ay sinabihan lang niya ang kanyang ina na huwag mag-alala at ligtas na ito.
Bahagyang ngumiti ang lieutenant at sinabi na kadalasan daw ay nalulutas ang mga kasong tulad ng kay Mrs. Mezer kahit umabot pa ng 30 years dahil laging may bagong ebidensya na lumalabas o may makakahanap ng baril. Kaya umalis si Megan na balisa at dumiretso kay Noah ngunit pagdating niya ay nakita niyang kasama nito si Doug Mezer na naglalaro ng video games at nalaman niyang nasabi na ni Noah ang lahat kay Doug kaya sa matinding takot ay pinatay din ni Megan si Doug. Tuluyang gumuho si Noah at umiiyak na sinabing hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng lahat at kailangan na niyang magsabi sa iba kaya balak niyang bumalik sa California at hindi na bumalik. Pero tumanggi si Megan at sinabing mananatili siya roon at itinago niya ang bangkay ni Doug sa parehong lugar kung saan itinago si Mrs. Mezer. At mula noon ay napilitang manatili si Noah sa bahay upang bantayan ng kanilang ina 24 hours a day habang si Megan ay bumalik sa kanyang pamilya at nagpatuloy sa masayang buhay na tila ginaya ang ginawa ng kanilang mga magulang na itinago ang mga krimen sa ilalim ng normal na anyo. At dito nagtatapos ang ating kwento kaya ilagay sa comments kung nagustuhan ninyo ang paliwanag at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel.